ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan, O Diyos, na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas.
DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Martes tayo ngayon, January 27, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, ICC diniklarang fit to stand trial si Mayor Digong Duterte. Chairmanship ng Senate Electoral Reform Committee binitiwan ni Senator Ping Lacson, ibinigay kay Senator Risa Ontiveros. Senator Bato, no show pa rin sa Senado. 6 na tauhan ng Bureau of Immigration sinibak dahil sa expose ng Russian vlogger. Roro Bese lumubog sa Basilan, 18 ng patay, kabilang ang isang pulis, may 24 namang nawawala. Sheline patuloy na magpapaulan sa Visayas at Mindanao, malaking bahagi ng Luzon apektado ng amihan. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, asahan pa rin ang maulan na panahon sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. Kasama Metro Manila, epekto ito ng Northeast Monsoon o amihan. Apektado naman ang shearline ng Caraga. Eastern part ng Visayas at Mindanao, ilang bahagi ng Bicol Region, Camiguin at Misamis Oriental. Asahan ang localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kasabay ng babala ng flash floods o landslides. Tayong buntag sa mating paminaw nato riyan sa Subo. Umabot naman sa 18 ang namatay na, habang 24 naman ang nawawala matapos lumubog ang isang passenger vessel sa karagatan ng Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, lula ng MV Tricia Kerstin 3. Ang 332 pasahero at 27 crew member nang tumagilid ang isang truck na sakay ng barko dahilan upang maapektuhan din ang balanse ng sasakyang pandagat. Umalis ang barko sa pantalan ng Zamboanga City alas 9:20 ng gabi patungo ng Hulo-Sulu at dakong alauna ng madaling araw nang ito'y lumubog. 317 na mga pasahero ang nailigtas habang patuloy pang search and rescue operations sa ibang nawawala. Nagpadala na ng rescue assets ang Philippine Coast Guard, District Southwestern Mindanao, kabilang ang 44-meter vessel na tumataha mula po sa Zamboanga City. Habang tumutulong na rin ang Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno sa isinasagawang search and rescue operation. 14 na tauhan ng Philippine National Police ang sakay ng lumubog na MV Tricia Kerstin 3 nang ito'y magkaroon ng trahedya sa karagatang sakop ng Basilan. Ayon sa PNP, nailigtas ang 13 sa kanilang mga tauhan, kabilang ang siya mula sa 900 PIF at 903rd Maneuver Companies ng Regional Mobile Force Battalion 9, 4 mula naman sa Regional Emergency Rescue Unit 9. Ang nasawi naman pulis ay miyembro ng Regional Mobile Division Unit 9. Nagpaabot naman ng pakikiramay si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pamilya ng mga biktima. Tiniyak ang buong suporta ng PNP sa kanila sa gitna ng naturang trahedya. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinaiimbestigahan na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang depektibong flood control project sa barangay Kandating sa Arayat, Pampanga. Ayon kay Dizon, matagal ng isyu ang naturang proyekto dahil mali o depektibo ang mismong disenyo, dahilan kaya't gumuho ang mga pundasyon, nagdulot ng panganib sa mga kabahayan sa lugar. Iginit ng kalihim, panahon na para managot ang mga responsable sa palpak na proyekto, kabilang ang kontratista at ilang opisyal ng DPWH. Hindi rin na niya makaliligtas sa investigasyon ng ilang mga mambabatas na may sangkot sa naturang anomalya. Kailangan na tayong magdesisyon dito na talagang panagutin na yung mga dapat managot dyan. Kasama na yung mga tao ng DPWH,
kasama yung kontratista, and meron na rin nagre-report sa atin ng mga links sa mga kongresista. So lahat yan, kailangan imbestigahan natin at kung ano man ang rekomendasyon natin, sasubmit natin sa Ombudsman at sa DOJ. No? Pero hindi talaga maayos-ayos kasi nga mukhang may mali talaga sa disenyo. Kawawa naman yung mga kababayan na natin nandun na apektuhan yung mga bahay nila. So hindi natin pwedeng palampasin to. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sino bang congressman ang arayat? Bukas ang bagong liderato ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na makipagdialogo sa Malacanang para matugunan ang garapanang korupsyon sa gobyerno. Sa punong balitaan, kasabay ng ika-131 Plenary Assembly ng mga obispo, ipinahayag ni CBCP President Manila Archbishop Gilbert Garcera ang kahandaan ng mga bishop na makipagdialogo sa gobyerno at sa Pangulong Bongbong Marcos para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Paglilinaw naman ni Bishop Garcera, dialogo ang nais nilang mangyari, hindi monolog. Dahil sa dulo, parehas lamang na nagsisilbi sa gobyerno at simbahan ng mga Pilipino. Kasabay nito, tiniyak naman ng obispo ang sa publiko na ipapanalangin ang mga sangkot sa mga anomalya para makonsensya at makaisa sa mga panawagan ng pananagutan. Samantala, kinumpirma ni Archbishop Garcera na may mga nagtatanggang makipag-ugnayan sa CBCP na government official na posibleng sangkot sa anomalya sa flood control project, pero hindi direktang pinabot ang mensahe sa kanila at pinadaan lamang sa isang emisaryo o sa ibang tao. Umakyat na sa 6 ang mga tauhan ng Bureau of Immigration na inalis sa pwesto matapos mabunyag ang korupsyon sa loob ng BI Detention Facility sa pamamagitan ng Russian blogger na si Vitaly Dorobetsky. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, isang warden ng BI ang nagbitiw sa pwesto at tinanggap na ang kanyang courtesy resignation habang sinimak naman ang 2 deputy. Noong nakarang linggo, inanunsyo ni Castro na 3 immigration official ang unang tinanggal sa pwesto matapos mag-upload si Dorobetsky ng mga video. Sa naturang video sa YouTube, biginit ni Dorobetsky na nagkaroon siya ng cellphone habang nakakulong dahil umano sa pagbabayad sa gwardiya o warden. Ipinagyabang din ito na na-record pa raw niya ang kanyang karanasan sa loob ng pasilidad upang ilantad ang katiwalian. Ayon kay Castro, iniutos ng Pangulo ang masusing investigasyon sa naturang issue. Iniyak ng pulisya sa mga kabataang tinatawag na young stuna o mga naka-streetwear o gangster wear na gumagala sa Bonifacio Global City sa Taguig na hindi sila maaaring arestuhin at ikulong batay lamang sa kanilang pananamit. Ang pahayag ay kasunod ng pag-viral sa social media ng mga video ng ilang kabataang umano'y nagdulot ng kaguluhan sa BGC na sinasabing naging dahilan upang mahirapan ang ilan na makapasok sa lugar dahil pa rin sa kanilang suot. Ayon naman kay Captain Gerson Castillo, Taguig Police Substation 1 Commander, wala umanong direktang kontrol ang pulisya sa mga patakarang ipinatutupad ng BGC. Pero nilinaw na ang mga kabataang gumagala sa BGC na naka-streetwear ay hindi naman aarestuhin kung walang malinaw na iligal na dahilan. Hanggang ngayon, wala pang tugon ang pamunuan ng BGC kaugnay ng kanilang opisyal na pulisiya sa tinatawag na Young Stuna. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama muna natin si Alvin Nunez mula po sa Canada. Kukumustahin lamang natin yung mga Pilipino dyan sa Canada. Magandang umaga sa iyo, Alvin. At magandang umaga, Pilipinas. Aba, at saka talaga nakasuot ka pa ng magandang umaga Pilipinas. Parang Yes, yes sir. Yes, go. Teka muna, gaano ba karami ang Pilipino? Nasa Edmonton ka, di ba? Yes, Kong. Edmonton is part of Alberta. Alberta. Oo. Di ba sabi nila maulan lagi dyan sa Alberta? Hindi, Kong. Mostly dito ay snow. Snow. Yes, opo. Oo. So pag bumagsak ng snow ng November, ayan, dire-diretso na siya hanggang April. So ngayon, nag-i-snow kayo? Sa ngayon po, wala. Maganda yung panahon namin ngayon dito. Uh-huh. At
sobrang lamig lang po mula noong Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Magkaiba kayo. Sa Toronto ngayon, ang mataas ang snow. Yes po, apo. Awa po ng Diyos, wala po kaming snowstorm ngayon. Baliktad, ano ha? Baliktad na nangyayari. Opo. Dati, dyan ang sobrang lamig. Di ba? Mas gugustuhin Yes, mo pang opo. umuwi ng Pilipinas pagka ganitong panahon dahil nga para makaiwas sa lamig. Pero ngayon, ibang weather dyan. Gano'ng karami ang Yes. Pilipino dyan sa Edmonton, Alvin? Yung pinaka-statistics po namin noong 2021 sabi nila is nasa 70 to 80,000 Filipinos here in Edmonton. Okay. And karamihan, anong ginagawa? Mostly sa medical, minsan din po nasa oil and gas. Mhm. Kasi nandito po yung Port McMurray, yun po yung yung sa oil industry. Nasa Alberta po siya. Oo. So, mostly po ng mga Pinoy dito naninirahan sa Edmonton, pero yung kanilang trabaho ay nasa Port McMurray. Which is, gano'ng kalayo from Edmonton? Mga 5 hours drive po. Wow! Tapos bumabalik sila? Yes, opo. Araw-araw? Ang ginagawa po kasi nila, minsan 14 days work and then 7 days off. So, bumabalik lang po sila pag ganun. Opo. After ng work. So, 14 days silang Yes, mamamalagi doon. Tapos after that, balik muna. Yes po, opo. Pero ikaw naman yata, nasa mga department store ka nagtatrabaho eh. Yes po, tsaka po nasa medical po ako sa healthcare aids sa retirement homes. Apo. Ang dami mo trabaho. dalawa lang kom, dalawang. Pero ganun yan naman yata lahat ng mga Pilipino dyan sa Canada, di Yes ba? po. Oo, kinakailangan ano. Pero maganda naman healthcare nyo kahit paano. Yes po, libre po ang healthcare dito sa Edmonton. Oo. And paano eskwela ng mga bata? Libre rin po ang school hanggang high school. Tapos yung kolehiyo na ang may bayad. Yung kolehiyo na po yung may bayad. Opo. Galing. Oo, kaya pala nawiwili ka dyan, ano ha? Kumusta naman ang kumusta ng nanay mo? Okay naman. Nandiyan pa po siya sa Pilipinas. Iniwan mo ba rito? Bala ko po, Oo. Opo, nagbabakasin po po. Bala ko pong sunduin sa April. Opo. Aba, galing ha. Timing na may panahon na ng medyo mainit-init dyan. Yes po. Ganun po talaga yung mga senior gusto nila nasa Pilipinas pag winter dito sa Canada. Okay, so again, ang sabi mo, walang snow problem dyan sa inyo sa buong Alberta? O Edmonton lang? Meron din pong mga city na nag-i-snow, pero hindi naman po yung snowstorm. Yung talagang regular na snow yung mangyayari. Okay. So again, kaibang-kaiba doon sa bandang Toronto area, at saka diyan sa inyo dahil doon sa Toronto, taas din ang doon sa may Newmarket, di ba? Taas din ang taas din ang Yes, snow. opo. Yeah. Ayan. Nagkabaligtad po ngayong panahon na yun. Wow, okay. Sige, kumusta sa pamilya ha? At ingat diyan lagi, Sige po. Alvin. Maraming salamat po, Kong, at magandang umaga po sa lahat ng mga inyong tagapakinig. Baka may gusto kang batiin dito ngayon sa Pilipinas. Ay, siyempre po yung mga mga kaibigan natin dyan, yung mga dati nating mga kasamahan sa volunteers, sina Jordan, Alpedes, shoutout sa inyo po. Ayan, sige. Ingat ha. Ingat dyan, Alvin. Maraming salamat. Alright po, maraming salamat po, Kong. Si Alvin Nunez, live mula po sa Edmonton, Alberta, Canada. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa iba pang bahagi ng Canada at dyan po sa Estados Unidos, At sana nga po doon sa mga lugar na tinatamaan ho ng blizzard. Kaya sabi kahapon ni Joy Jun Balarite Akol, magtatagal pa ito ng ilang araw. 12 na yung kanyang inireport kahapon na namatay. Paano ba naman? Nagtago pa sa may bandang mga gubat doon sa mga park. At nanatili lamang sa loob ng kanilang tent. Yun. Hindi kinaya. Maganda umaga, Pilipinas! May buntag po kay Miranda. Uy,
Diyan daw po sa Antipolo, Lower Antipolo, sobrang lamig din. Ba nangiinggit? Nahulog sa malalim na bangin sa Itogon, Benguet, driver at pasahero nasawi. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Dead on the spot ang driver at ang pasahero ng isang puting van na nahulog sa bangin sa Ampuco, Itogon, Benguet kahapon. Ang mga nasawi ay pawang residente sa barangay Ampuco, Itogon, Benguet. Batay sa report ng Itogon Municipal Police Station, galing ang van sa Sitio Sadal, Ampuco at patungo sa Sitio Dakap para sunduin sana ang mga kasama nilang dadalo sa kasal sa Green Valley, Baguio City. Subalit sa kasawiang palad ay nahulog ito sa umigit kumulang 200 metrong lalim na bangin. Nagtulungan ng mga residente para isalba ang 2 biktima, subalit hindi sila nakaligtas sa sakuna, kaya hindi na sila naisugod sa pagamutan. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng kapulisan ang naturang road crash, kaya man tanggap na ng mga kaanak ng 2 biktima na ang nangyari sa kanila ay isang aksidente. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Ay mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya at 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ay magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Australia. Good morning din sa mga suki natin, sa mga nakatutok sa atin dyan sa Europe, lalong-lalo na sa London. Nakipagsanib puwersa naman ang Bureau of Customs sa Philippine Iron and Steel Institute o PISAI bilang bahagi ng modernisasyon ng ahensya at pagpapalakas ng mekanismo sa monitoring at valuation sa sektor ng bakal, yung pong iron and steel. Layunin ng hakbang na mapigting ng BOC ang pagpapatupad ng mga reformang nakabase sa data at teknolohiya sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno alinsunod sa agenda ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa pagpupulong, binigyan din ni Commissioner Nepomuceno na ang reforma ng ahensya ay nakabatay sa digitalization at automation. Kabilang sa mga pangunahing plano ng BOC ang pagpapalakas sa stakeholder accreditation gamit ang artificial intelligence at data analytics, pagpapabuti sa kakayahan ng pag-scan ng mga kargamento at pag-integrate sa custom database sa mga pantalan tungo sa pagpapabuti ng transparency, valuation accuracy at mas mahigpit na enforcement. Nakatuklas ng mas mabilis na internet speed ang mga eksperto sa Japan na may speed record na 1.02 petabits per second. Hindi na megabits, petabits na. Ito ay matapos na matagumpay na makapagpadala ng data ang mga scientists sa bilis na hindi pa nararanasan sa kasalukuyang commercial internet sa pamamagitan ng paggamit ng existing fiber optic cable infrastructure. Sa halip kasi na maglatag ng mga bagong kable sa buong mundo, ipinakita ng mga eksperto na ang kasalukuyang wiring ay maaaring i-upgrade upang maging ultra-fast at mas praktikal, madaling palawakin o scalable at mas mura para sa global level. Dahil sa near instant na pagpapadala ng data, inaasahang magbubukas ito ng real-time virtual reality at lag-free metaverse environment. Inaasahang makatutulong din ito para sa mas mabilis na medical imaging, pagsasagawa ng remote surgery at mas mabilis na financial trading at mas malawak na application ng artificial intelligence. Mantakin daw ninyo isang pelikula mula sa Netflix, kaya mong i-download in less than a minute. Ganun kabilis Petabits. Dito ho sa atin ano bang speed natin? Parang parang nag-message ka ngayon. Asahan mo, hindi naman bukas. Baka mamayang hapon. Nakakarating na. Ang pag-aproba naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa National Digital Connectivity Plan ay isang malinaw na patunay na matatag at makabago ang sistema ng pamumuno.
Sa pamamagitan ng planong ito, itinatagda ng administrasyon ang isang pambansang balangkaso upang palakasin ang digital infrastructure at iyakin ang pantay na access sa internet sa buong kapuluan. Bilang unang nationwide digital master plan ng bansa, ang NDCP ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa mabilis o sa pagbilis ng paglalatag ng broadband facilities at mas episyenteng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Ipinapakita din ito na ang polisiya ng pamahalaan sa connectivity ang pundasyon ng modernong ekonomiya at na serbisyong publiko. Binigyan din ng planong ito ang pagbabawas ng gastusin sa internet sa pamamagitan ng mas bukas na kompetisyon, pag-aalis ng mga hadlang sa infrastruktura, pagpapasimple ng proseso. Sa ganitong paraan, direktang tinatutugunan ng pamahalaan na matagal nang hinaing ng mga mamamayan ukol sa mahal at mabagal na internet service. Malaki ang magiging epekto nito sa edukasyon, syempre, sa kalakalan at serbisyong panlipunan. Sa mas na maasahang koneksyon, mas napapalawak ang saklaw ng online learning, e-governance at digital entrepreneurship na mga salik na kritikal sa pangmatagalang paglago ng bansa. Sa kabuuan, ang National Digital Connectivity Plan ay sumasalamin sa patakarang may malinaw na bisyon at konkretong hakbang. Sa pamumuno ng Pangulong Marcos, ang digital information ay hindi lamang adhikain, hindi lamang pangarap, kundi isang sistematikong programa upang gawing mas inklusibo, episyente at globally competitive ang Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! 50 units ng libreng pabahay para sa mga dating combatants ng MILF sa Lanao del Sur, formal nang na-turnover sa Kapyanan OCM BARM. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May panibagong 50 housing units ang ipinamahagi ng Kapayapaan sa Pamayanan o itong Kapyanan OCM Housing Project sa mga former combatants ng MILF sa bahagi ng barangay Saput, Buadi, Puso, Buntong, Lanao del Sur Province. Ang aktibidad ay kabahagi ng pagdiriwang na ika-7 taong pagkakatatag ng Bangsamoro Government. Ang libreng pabahay, as usual, ay may kaakibat na solar-powered lights at water system components, isang mahalagang hakbang upang magkaroon umano ng disenteng tahanan ang mamamayang Bangsamoro na isa sa mga prinsipyong ipinaglaban ng MILF. Habang ang mga beneficiaries ay halos walang mapagsidlan, ang sobrang galak sa tinanggap na libreng pabahay na dati pangarap lang para sa kanila. Subalit ginawang realidad ng BARM sa magitan ng Kapyanan OCM BARM Special Project. Ang programa ay dinaluhan ni na MHSD Lanao del Sur Provincial Director Benjamin D. Alangca in collaboration with Kapyanan officials, Deputy Minister Aldin H. Asri, Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim, Chief of Staff Ajib Jaudin D. Bara at mga local government officials. Patatandaang palaging sinasabi ni Special Project Manager Senior Minister Abdullah Dong Kosain na ang Kapyanan ay binuo bilang katuwang ng Office of the Chief Minister ng BARM upang maiangat ang bawat buhay ng pamilyang Bangsamoro. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 4, mga mamis. Pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitindi mancha based on test of chocolate, Madden 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! Uy, 2,000 na ang premyo sa ating mahiwagang tunog pero wala pa akong maibibigay na clue. Parang may nilalapag na kung anong bagay, di ba? Oo. Kaya lang, wala pa eh. Wala pang binibigay na clue sa atin si Tunog Master. Anyway, ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. Formal nang tinagda ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang magiging share o hati nito sa kinikita o gross gaming revenue
ng mga bookie para sa live at virtual sports betting sa bansa. Base sa memorandum ni PAGCOR Electronic Gaming Licensing Department Head Jensa Maris Fernandez, itinakda ang 15% ng GGR para sa live sports games at 30% naman ng GGR para sa mga virtual sports games. Inaprobahan ng nasabing bagong rate ng PAGCOR Board of Directors bilang bahagi ng pag-amyenda sa regulatory framework for the fees and rates of gaming venue operations. Epektibo ang nasabing rate mula pa sa billing period noong Nobyembre ng 2025. Kasabay nito, inilunsad din ng PAGCOR ang Minimum Guarantee Fee o MGF para sa lahat ng online gaming operators upang matiyak ang sapat na kita para naman sa pamahalaan. Hahatiin ang implementasyon nito sa dalawang tranche na kung saan mula April 1 hanggang September 1, ang mga gaming system administrators o GSAs na kumikita ng minimum na 30 million kada buwan ay sisingilin naman ng 9 million na MGF. Ang mga GSAs naman na kumikita ng 15 million pesos kada buwan ay kailangan magbayad ng MGF na 3 milyon. Ipatutupad naman ay ikalawang tranche simula October 1 kung saan mas mataas na ang sisingiling buwan ng MGF sa mga GSAs na may electronic casino games. Magandang umaga, Pilipinas! Sa 60 anyos na nanutok ng baril sa isang babaeng tendera, arestado. Nako, nakuha pa yung kanyang baril. May lisensya ba? Alamin natin mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado na din ng PNP ang isang 60 anyos na lalaki matapos umano nitong tutukan at takutin ang isang babaeng tendera alas 9 ng umaga sa Barangay Santo Niño, Dinalupiang, Bataan. Nakumpiska mula sa sospek ang isang unit ng Ingram M11 9mm na baril na may serial number at may nakakasang magasin na kargado ng 8 bala ng 9mm. Natagpuan sa loob ito ng kanyang itim na slim bag. Nabigo ang sospek na magpakita ng anumang legal na dokumento para sa naturang baril dahilan upang siya ay arestuin at kasuhan ng grave threat at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Ayon dito kay Colonel Martes Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, mahigpit ang direktiba na arestuin ang sinumang mahuhuling may hawak na loose firearms at kumpiskahin ang mga ito upang maprotektahan ang publiko at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Danny Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! May mga importanteng lakad kayo. Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Muli magandang umaga sa ating mga komadrona. Magagandang komadrona nating nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Si Cecil Bangcasantos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Good morning. At magandang umaga din sa mga miyembro ng Midwives Foundation of the Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4.